ng Panginoon. Praise the Lord. Isang magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal mga kapatid. At isa pa, today is Tuesday. Ito po ang ating Tuesday online Bible study. At ito po inilingkod sa Pastor June Cortez from San Pablo City, Laguna. Kaya purihin ang Panginoon. Salamat sa Panginoon. At okay, alright. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, maraming salamat sa gabi ito at tuloy-tuloy po kami kahit medyo late na, tuloy pa rin kami sa Bible study. And Lord, we welcome the presence of the Holy Spirit to teach us tonight. And we ask you, Lord, to anoint us with the fresh anointing of wisdom and revelation para po maintindihan namin ang malalalim na katotohanan na ipupunla mo sa aming mga puso. Lord, we welcome, we receive, and we have faith in your words. Panginoon, let our hearts be filled with the revelation knowledge of your Rhema word. At sa gabing ito, Panginoon, you will empower our lives, Lord, through your anointing and through your word by the Holy Spirit. Salamat po at pati yung mga may sakit karamdaman, let them be healed tonight, Lord. In the name of Jesus, anoint your words, Lord, and all glory belongs to Him, to the Lord Jesus Christ, now and forever. In Jesus' name, amen. 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 Okay, thank you sa sa ating po dalawang awit, ating team song sa composition po ng ating matagal ng kaibigan si Pastor Luis Baldomaro. Siya po ang nag-compose niyan, kasama natin ang Diyos at ikaw ang aking buhay, Yan ay pangbuong eternity na yung awit niya. So, purihin ng Panginoon, ating pong paksa ay ang title po, 6 Things That Can Weaken Our Faith. 6 na bagay na makapagpapahina sa ating pananampalataya. At mahalaga, alam natin ito kasi kung hindi natin alam ito, tuloy-tuloy manghihina ang ating pananampalataya. Kaya marami po ang mga mananampalataya matatagal na ay dahil hindi sila aware sa spiritual battle, at sa nangyayari, kaya hindi nila alam, unti-unti sila nanlalamig hanggang sa totally sila ay mawalan ng gana sa pag-attend sa church, sa pakinig ng salita ng Diyos, hindi na nananalangin at tinamlayan na sa paglilingkod sa Panginoon. Yun po ang delikadong kalagayan. Dapat painit tayo ng painit habang tayo ay tumatanda sa paglilingkod sa Panginoon, lalo naman tayong umiinit ng umiinit. Huwag yung papalamig. At praise God, kaya tinuturo sa atin ng Panginoon, magpakainit tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Okay, basahin po natin ang convert natin sa Bible, ating monitor. Basahin po natin ang Romans chapter 4, verse 19. Okay. Tapos sabi, without becoming weak in faith, si Abraham po ito, referring to Abraham, without becoming weak in faith, he contemplated his own body, now as good as dead, since he was about 100 years old, and the deadness of Sarah's womb. Yan po sa NASB. At tingnan natin sa sa magaang na salin sa NIV kung paano niya isinalin ito. Verse 19, without weakening in his faith, si Abraham daw, without weakening in his faith, he faced the fact, maganda ito salin nito, he faced the fact that his body was as good as dead, since he was about 100 years old, and that Sarah's womb was also dead. Ang sabi dito, i-paraphrase natin, si Abraham daw, alam natin ang istorya, to make the long story short, ay ganito pangyayari, si Abraham ay matanda na,
At ang Panginoon nakipag-usap sa kanya, 75 years old pala siya noon, tanda na rin. Ay ang Panginoon ay tinawag siya at ang Diyos ay gumawa ng covenant between him and Abraham sa kapakanan ng lahi ni Abraham dahil gusto ng Diyos pagpalain si Abraham at ang kanyang descendants. Alam niyo ang descendants, ang lahi ni Abraham, dalawa. Lahi niya sa laman at lahi niya sa spirit, sa espiritu, sa spiritual. Ang lahi ni Abraham sa laman, yung mga descendants niya na talagang may DNA sa blood niya, yung mga Jews. Actually, si Abraham was a pagan, He was pagan. Pero dahil siya tinawag ng Panginoon from the land of Ur, inilabas siya at pinag-travel siya sa isang sa malayong lugar at itinuro ng Panginoon yung promised land na ibibigay sa kanya at sa kanyang lahi, At nangako ang Diyos through that covenant, Abrahamic covenant, na God will bless the seed of Abraham. And through that seed, every nations will be blessed. At yung seed na yon na sinabing i-bless ng Panginoon na galing kay Abraham was the Lord Jesus Christ. And through Jesus, through this seed, i-bless ng Panginoon lahat ng mga bansa. At alam na natin kung anong blessings ng Diyos sa lahat ng mga bansa, inopen ng Diyos ang kaligtasan sa lahat ng lahi ng tao. Not only for the Jews, Ang first ministry ni Jesus, nung siya po ay nagkatawang tao, bumaba dito sa mundo natin, at nakita siya ng mga alagad, taong-tao, at siya po ay 100% God and he became a man, 100% human being. So, dalawa, Hindi half God, half human. Mali po yun. Kundi, buong pagka-Diyos na nanasa kanya. At the same time, siya ay naging tao. Bakit siya naging tao? Alam na natin dahilan. Number one, to pay the price of our sins by dying on the cross. Hindi mo mapapatay ang Diyos. Kailangan ang Diyos magkaroon ng katawan para mamatay yung katawan. At yung kanyang katawan ang ginawang sacrifice and payment for the sins of the world. Bayad ang kasalanan buong mundo. At para maranasan ng tao ang kaligtasan, kailangan siya'y lumapit kay Jesus, sumampalataya at tanggapin si Jesus bilang Panginoon Diyos at kanyang tagapagligtas. Yung mga sumampalataya at tumanggap na kay Jesus ang makikinabang, ang makakaranas ng kaligtasan sa eternal lake of fire. Kasi hinusgahan na tayo ng Diyos because of the sin of our first parents, kasama tayo ng hinusgahan, lahat ng generation. Pero awang-awa sa ating Diyos, kaya ginawa ng Diyos gumawa siya paraan, bumaba siya at nagkatawang tao siya. Para siya na ang mamatay, siya na ang parusahan, wag lang tayo. Ganyan tayo kamahal po ng Panginoon. Kaya si Jesus namatay sa krus as an offering for our sacrifice. At dahil sa dugo ni Jesus, lahat ng tao pwede lang maligtas. Kailangan nga lang ay siya'y lumapit kay Jesus at manampalataya at tanggapin siya bilang Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Okay, yan po yan. So, through the Lord Jesus Christ, pinagpala ang lahat ng mga bansa. Ngayon, dito, hindi magkaanak si Abraham at si Sarah, matanda na sila. At tinagpo ng Diyos si Abraham, siya ay 75 years old, nakipag-usap sa kanya, at ilang beses na nakipag-usap sa kanya. Then finally, nangako ang Panginoon, sabi niya, Abraham, halika. Nilabas si Abraham, tingnan mo ang mga sand, buhangin sa dagat. Napakarami. Ganyang karami, pararamihin ko ang iyong lahi. Aba, hindi pa nagkakanak si Abraham, magkakalahi na gasindami ng sands sa tabing dagat. And then one time, pinakita naman ng Panginoon kay Abraham, Abraham, halika sa labas. Tanawin mo ang kalangitan, gabi noon. Tingnan mo ang mga stars sa langit. Kung gaano karami ang stars sa langit, ganyan kadami, pararamihin ko ang iyong mga anak, ang iyong lahi. Dalawa po yan, isang sa lupa, buhangin, at isang sa itaas, sa langit, mga stars.
Yung pong mga buhangin sa dagat ay nire-represent niya yung mga Jews, mga Israelites, mga Jews na meron silang DNA ni Abraham. No? Kasi at that time, si Abraham pagan. Nanganak siya sa tamang panahon, siya ay 100 years old na. Ipinanganak si Isaac. Then, si Isaac, nakaisa-isang anak, nanganak ng dalawa, si Esau at si Jacob. Then, pinili ng Diyos na doon paggagalingan sa lineage ni Jacob ang Messiah. Kaya si Jacob po, yung naging bansang Israel. Okay. Doon sa bansang Israel, kay Jacob, nanggaling ang Messiah, ang tagapagligtas, ang Kristo. So, balikan natin yung buhangin sa dagat, yun yung mga descendants si Abraham, mga Jewish people. Yun ang mga stars sa langit, ay descendants si Abraham sa spiritual. Tayo yun, mga kapatid. We who are in Christ are the descendants of Abraham sa spiritual. Mga lahi tayo ni Abraham sa spiritual. And Abraham became the father of our faith. No? Siya ang ama ng ating pananampalataya. Kaya tama lang nagayahin natin ang pananampalataya ng ating amang si Abraham. So kahit hindi tayo Jew, ay nakunag tayo kay Abraham. No? Kahit hindi tayo Jew. No? And we are so blessed by God. Kasi nakasama tayo, iniugpong tayo ng Diyos sa isang puno na hindi naman tayo karapat-dapat. Grafted tayo. Tayo po yung mga Gentiles na naging Kristiyano, no, na hindi naman tayo dati kasali, isinali tayo. No? Kasama ng mga Jew. Kaya ang salvation is not only for the Jew, but for all nations, for the Gentile nations. Okay? Kaya we are so blessed. Basahin natin itong ibabalik nila na and hanap tayo ng ibang Bible. Basahin natin ang Galatians chapter 3 verse 13. Galatians chapter 3 verse 13. Okay, ano sabi dito? Christ redeemed us from the curse of the law. Tinubos tayo ni Jesus sa sumpa ng kautusan. Having become a curse for us, for it is written, "Cursed is everyone who hangs on a tree." So si Jesus nang gumanap na taga-ako ng ating kasalanan, taga-ako ng ating sumpa. Si Jesus ang isinumpa sa cross. Binilang siyang sumpa. Sabi nga 2 Corinthians chapter 5 verse 21, Jesus is righteous and he became sin so that we might become the righteousness of God. Nakipagpalit si Jesus ng posisyon, ng kalagayan sa atin. Siya'y matuwid, tayo makasalanan, nakipagpalit siya doon sa krus. Siya yung naging kasalanan at tayo naging matuwid. No? Yan isang very powerful na ginawa ni Jesus. He was righteous, he became sin for our sake so that we who are sinners might become the righteousness of God in Christ Jesus. 2 Corinthians 5:21. He came from heaven, taga-heaven siya, he came down to earth for our sake. No? Naging tagalupa siya, bagamat siya'y tagalangit, naging tagalupa siya para tayong tagalupa, maging tagalangit. Jesus, si Jesus ay mayaman, but he became poor for our sake so that we who are poor might become rich in all spiritual blessings of God. Jesus became sick on the cross, pati sakit karamdaman natin, dinala niya sa krus sa Kalbaryo. Kaya si Jesus totally deformed ang itsura niya. Sabi nga sa Isaiah, hindi siya mukhang tao. No? Nakakatakot itsura. Jesus, tigmak ng sugat, dugo, at mukha siyang hindi kaaya-aya siyang tingnan. Pumangit ang itsura ni Jesus dahil sa mga sugat at tama ng pamalo sa kanyang buong katawan. Kaya nung time na yon, dala-dala niya ang lahat ng uri ng sakit sa mundo, past, present, and future.
Dinalan sa kanyang katawan. Kanyang katawan totally deformed, destroyed by sickness and disease. He became sick so that we might be healed from all sickness and disease. Pag alam natin ang katotohanan ito, we can claim miracle, we can claim our healing, miracle from the Lord. No, ating panindigan, in the name of Jesus, by the stripes, by the wounds of Jesus, I am healed right now. Dinala na ni Jesus ang sumpa ng sakit sa aking katawan at sa kanyang mga sugat, ako ay gumaling na. Ganyan po ang pananampalataya. Okay. So, sabi dito, Christ redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us, for it is written, curses everyone that hangs on a tree. Ito na, verse 14 ng Galatians chapter 3. In order that in Christ Jesus, the blessing of Abraham would come to the Gentile, so that we would receive the promise of the Spirit through faith. Because of Jesus, na siyang middleman or mediator ng ating covenant, ng covenant ng Diyos sa atin, yung blessing ng Diyos na pinagpala ng Diyos kay Abraham will also flow to us, through us, and upon us. Dadalo yung blessing ng Diyos from Abraham through the Lord Jesus Christ papunta sa atin na mga anak ng Diyos. Kung anong binas ng Diyos kay Abraham, yun din ang blessing na binibigay sa atin ng Diyos. No? Maraming blessing niyanggap si Abraham. Saka natin talakayin niya, no? The blessings of Abraham, maganda paksaya. Now, balik po tayo sa sa talata natin sa Romans chapter 4 verse 19. Sabi dito, without becoming weak in faith, kasi si Abraham, nakita niya, talagang patay na yung katawan niya. Hindi na siya pwede magkaanak. At si Sarah, ganun din, sa sobrang tanda, hindi na siya pwede magkaanak. Pero dumating ang time, yung pangako ng Diyos kay Abraham, nangyari. Nung siya ay 100 years old na. At si Sarah na may 90 years old. Nanganak si Sarah. At si Sarah, bumata because of God's covenant. No? Sa kanila, bumata si Sarah. Gumanda uli. Alam niyo kung bakit? Kasi dalawang lugar yung nadaanan ni Abraham at Sarah sa kanilang paglalakbay sa wilderness, dalawang hari yung nadaanan nila na nagkakrush kay Sarah. Muntik na nga gawing asawa si Sarah sa ganda eh. Buti ito may takot sa Diyos yung hari, itong mga hari ito at hindi inangkin si Sarah dahil matuwid ang kalampuso. Ibig sabihin, sa kadami-dami ng mga magaganda at mga kabataang sa kaharian, sa palasyo, sa kaharian ng mga hari na yon sa kanilang kingdom, sukat si Sarah na matanda-matanda na ang nagustuhan. Ibig sabihin, muling na nariwa, nagnukang bata si Sarah. And maybe ganun din si Abraham. At sila nagkaanak. No? Yung binrake ng Diyos, yung natural law sa katawan ng tao na kapag tao ay matanda na, hindi na magkakaanak. Binrake ng Diyos yun. Ng Diyos yun. Ang Diyos lang makakagawa noon, yung i-reverse ang pangyayari. At ni-reverse ng Diyos pangyayari, bumata uli si Abraham, si Sarah, at nagkaanak sila. At yun na nga, naging anak na si Isaac. So, dito, sinasabi dito na alam ni Abraham, hindi na pwede ang kanyang katawan. In-acknowledge niya ito, alam niya na matanda na talaga siya. Pero, ang pinanghawakan ni Abraham para magkatotoo yung pangako ng Diyos ay yung kanyang pananampalataya sa Panginoon. Despite ng kanyang katawan ay wala na, tuyot na. Hindi ito ang kinonsider ni Abraham. No? Oo, patay ng kanyang katawan. Tanggap niya. Pero hindi yon ang kanyang pinaniwalaan. No? Ang pinaniwalaan niya ay ang pangako ng Diyos na bibigyan siya ng anak. Tingnan nyo, basahin natin Romans chapter 4 verse 19. Without becoming weak in faith, he contemplated his own body, now as good as dead, since he was about 100 years old, and the deadness of Sarah's womb. Sa NIV ito sabi, without weakening in his faith, he faced the fact. Hinarap ni Abraham ang fact. Ano yung fact na hinarap ni Abraham? The fact na siya ay
matanda na at hindi na magkakanak. Hinarap niya yun. Yes, matanda na ako. But, may balik. God promised me that I will become the father of many nations. No? He faced the fact that his body was as good as dead since he was 100 years old and that Sarah's womb was also dead. Alam nyo, ang tunay na pananampalataya, hindi mo dinideny yung problem. Meron kasi mga teachers of faith nung araw, mali ang turo ng pananampalataya, dinideny ang problem, pati sakit. Halimbawa, may sakit, nagkaroon ng maga, infection yung ilong. Uy, pastor, ang laki ng ilong mo, parang infected yan. Ito, wala akong sakit sa ilong. Ayan, nakikita ko, akala mo lang yon. Wala akong sakit sa ilong. Hindi na mamaga ang ilong ko, dinideny yung sakit. That's not faith, that is lying. That is lying. Kagaya ni Abraham, matanda ka na. Yes, matanda na ako. At hindi na ako pwede magkaanak. He faced the fact na matanda niya siya. Pero merong bali. But the Lord God said, I will become the father of many nations. Mas nanampalataya siya. Totoo matanda ang kanyang katawan. Hindi niya dininay yung problem. Pero mas naniwala siya sa pangako ng Diyos, doon sa answer ng Diyos, sa pangako ng Diyos, mas pinaniwalaan niya yung kaysa problema sa kanyang katawan. Ganyan ang tunay ng pananampalataya. Hindi mo dinideny yung problem. Yes, I am surrounded with many problems. Totoo yan. But my God will deliver me from all these problems. Yan. That is faith. Yes, may sakit ako. Hindi ako makalakad. But my Lord Jesus will heal my leg in the name of Jesus. By His wounds, I am healed. At masakit pa, hindi ka pa makalakad, pero mas pinaniniwalaan mo ang pangako ng Diyos that I am the Lord who heals you. Ako ang Diyos na nagpapagaling sa iyo. Kapag pinaniwalaan mo, pinanampalatayan mo, ang magagawa ng Diyos kaysa doon sa present problem sa buhay mo, makikita mo ang kapangyarihan ng tugon ng Diyos. And God will bless your life. Okay? So, yan po yung sinabi dito. Ngayon, ito na yung 6 things that can weaken our faith. Ano-ano itong 6 na bagay na makapagpapahina sa ating pananampalataya? Number 1, lack of the Word of God. Lack of God's Word. Sabi sa Romans 10:17, kung gusto mo magkaroon ng malaking pananampalataya, ang panggagalingan niyan ay ang salita ng Diyos, sapagkat ang source ng ating faith is the Word of God. Binigyan tayo ng Diyos ng channel to receive His faith. Ang faith po natin galing sa Diyos, bigay lang sa atin. At mangyayari yun, merong channel na ginamit ang Panginoon. And that is the Word of God. Doon niya paladaanin ang faith. So the Word of God is the carrier, tagapagdala ng pananampalataya sa ating puso. Not faith in your head, but faith in your heart. And genuine Bible faith is faith in the heart, not in your head. Pagka faith sa isip, that's not the true Bible faith. That is mental assent. Ano yung mental assent? Ngayon naniniwala ka, bukas makalwa, magdududa ka na. Pwede mo sabihin, yes, I believe the Bible, the presence of God, that God is still a healer. Pero maybe sa ibang tao lang yun, baka sa akin, hindi kalooban ng Diyos na ako'y paggalingin. Yun, mental assent. No? Naniniwala ka lang sa isip mo, pero ayaw mong i-apply sa sarili mo. That is mental assent. Hindi faith in your head, kundi faith in your heart. Ang kailangan natin. No? And that will happen through the Word of God. Sabi sa Romans 10:17, faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Twice binanggit yung hearing. Why? Ang punto ng Panginoon, sa paulit-ulit na pakikinig mo ng salita ng Diyos, you will receive more faith. Sa paulit-ulit na pakikinig mo sa salita ng Diyos, you will receive more faith in your heart through the Word of God. At kapag ka yung salita ng Diyos sa puso mo, yung pangako ng Diyos, iningatan mo sa iyong puso at ipinamuhay mo,
inaksyonan mo sa pananampalataya yung pangako ng Diyos, ipinamuhay mo ang kanyang salita, your faith will become strong. You will have a robust, strong faith. Lalakas ang pananampalataya. Magkakaroon ng, ngayon uso yung gym, di po ba? Yung palakihan ng muscle. Nag-gym, lalaki, babae. Sa mga babae, pampasexy. Sa mga lalaki, pampamacho. Kagaya ko. So, ang dami nga, abala-abala sa pagpalaki, pagpaganda ng katawan. Pero nakalimutan, pang physical body yun. Nakalimutan nila na merong mas mahalaga pa sa physical body dahil temporary lang physical body natin. Pinakamalaga, i-build up, lagyan ng muscle ang ating mga espiritu. Magkaroon ng muscle sa pananampalataya ang ating espiritu. Our spiritual life must become strong. Magkaroon ng muscle. At nagkakaroon ng muscle ang ating spiritual life, ating spirit man, no? Nagkakaroon ng muscle by using the Word of God. Sa pamagitan ng pagsunod sa salita ng Diyos, paggamit sa salita ng Diyos, pamumuhay sa salita ng Diyos, lalaki ang muscles of your faith. Kasi ang Word of God, parang barbell po yan, ano? Parang barbell o dumbbell. Kahit bumili ka ng magandang dumbbells o barbell at sabihin mo, ito ang magiging source ng aking mga muscle. At tinatabi mo sa higaan mo, everyday kasama mo ang barbell. Kahit 100 years, hindi ka magkakamuscle. Bakit? Nandyan lang yung barbell. No, kinikilala mo, yan ang magiging dahilan kung ba't lalaki ang muscle ko. Kaso meron dapat kang gawin. I-apply mo, buhatin mo ang barbell o ang dumbbell para mag-produce ng muscle sa iyong katawan. Ganon din ang salita ng Diyos. The Word of God will produce faith in our hearts. The Word of God will produce muscles in our faith. Kung ito ay ating tatanggapin sa ating puso ang salita ng Diyos na ating napapakinggan at ipamumuhay natin at kung ang Diyos ay may command, sundin ang command ng Diyos. Kung ang Diyos ay may pangako, panghawakan ang pangako ng Diyos at sabihin natin, it is mine, Lord. Thank you, Lord, for that promises. No, salamat, Panginoon, sa iyong pangako na you will provide all my needs. In the name of Jesus, I receive, Lord, your blessing. My God shall supply all my needs. Inuulit mo, kinoconfess mo yung pangako ng Diyos. And that will build up the muscles of your faith. Okay? Muscles ng pananampalataya. Pero pag kulang ka sa salita ng Diyos, alam niyo ang salita ng Diyos, sinabi sa 1 Corinthians, ito po, verse 3, at 1 Corinthians chapter 3, verse 1, sabi ni Paul sa Corinthians Christians, mga baby Christians, I gave you milk to drink, not solid food. Binigyan ko kayo, spiritual na pagkain po ito. Binigyan ko kayo ng gatas, spiritual. Bakit? Hindi ng solid food, hindi ng mga karne. Bakit? For you were not yet able to consume it. Hindi nyo pa kayang sapahin. Bakit? But even now, you are not yet able. Hindi pa nyo kaya. Bakit? Verse 3, for you are still fleshly. You are still carnal. At ang carnal Christians ay hindi pa pwede sa malalalim na bagay. Ang carnal Christians sa banda ay tinatawag na baby Christians. Ang baby Christian, carnal Christians ay mahilig makipag-compromise pa, although they're already Christians, pero nakikipag-compromise minsan sa kasalanan ng salibutan. Kaya minsan merong carnal Christian, hati ang buhay niya. Isa ay para sa world, sa salibutan, ang isa na may para kay Jesus. Hindi pwede yun. Kailangan pumili ka lang ng isa. You cannot serve the world at the same time serving Jesus. Iiwan mo ang kasalanan sa libutan and begin to serve the Lord Jesus Christ. Ganun po. Hindi pwedeng tayo ay balimbing at nasa gitna ng kabanalan at kasalanan. Hindi pwede. Hindi pwede sa Panginoong mistiso. Kaya sabi ng Panginoon sa church sa Laodicea, sa Revelation chapter 3, verse 16, you are neither hot nor cold.
then I will spew you, I will vomit you out of my mouth. Hindi ka mainit, hindi ka malamig. Ano ibig sabihin ng Panginoon? Malahininga ka. You are still a baby Christian, a carnal Christian. Malahininga ang iyong panampalataya. Hindi ka qualified. Isusuka kita. Pag sinabi susuka kita, you are rejected by God. No, nakakatakot yung ma-reject ng Panginoon. So ganito itong mga carnal Christians sa Corinth, sila yung mga carnal, kaya sabi ni Paul, pinagalitan sila. Hindi ko kayo mapangaralan na malalim na bagay, puro pang baby, puro gatas lang Bakit? Mga carnal pa kayo No? For you're still fleshly or carnal. Sa NIV, you're still worldly. For since there is jealousy and quarreling among you, are you not worldly? Are you not acting like mere humans? Kayo, mga mapanibuguin, compromiser, nag-aaway-aaway pa kayo, hindi ba kayo parang mga taga-sanlibutan? At ito sabi, you are acting like mere humans. You're acting like a mere man. Ano ibig sabihin? Nag-uugali kayong para kayong mga ordinaryong tao. Ba? Ang ganda nung sinabi, are you not acting like mere humans? Hindi na pala tayo tao. Hindi tao pa tayo, pero hindi na raw tayo ordinaryong tao. Why? Mga supernatural, peculiar people of God tayo. Mga kakaibang tao tayo sa mundong ito. Tayo mga anak ng Diyos. Hindi na tayo taga-mundo, hindi na tayo taga-lupa. Tayo taga-langit. Yan naman sinabi sa Bible, di po ba? Our citizenship is in heaven. We are in this world. Nasa mundo tayo, pero hindi tayo taga-mundo. Okay? Do not love the world, neither the things that are in the world. Sabi sa 1 John chapter 2, verse 15 and 16. The lust of the flesh, the pride of life, the lust of the eyes, ang mga bagay niya nasa libutan, ang mga kasalanan niya sa libutan, hindi yan galing sa Ama. At ang umiibig sa libutan, wala sa kanyang pag-ibig ng Ama. Okay? Yan po sabi, do not love the world or those worldly things. Hindi na tayo ordinaryong tao. Okay. So, mahalaga ang salita ng Diyos, ito ang magdadala ng pananampalataya sa atin. Pero paano kung ikay kulang ng salita ng Diyos? Ito ang delikado. Lack of the Word of God means it will weaken your faith. Ito yung number one. What are those things that will weaken our faith? Lack of God's Word. Pag kulang ka na sa salita ng Diyos, manghihina ang iyong panampalataya. Because it is the Word of God that will strengthen our faith. So huwag kayo padaday mga kapatid. Huwag kayo magsasawa sa salita ng Diyos. Basahin yung salita ng Diyos kahit 100 times. No? Kapag kulang ka sa salita ng Diyos, manghihina ka. If you want to have a strong, robust faith, great faith, always receive, always hear, read, meditate on the Word of God. Okay? Now, pangalawa, na nakapagpapahina sa ating pananampalataya, sa iyong pananampalataya. Number 2, lack of prayer. Pag kulang ka sa panalangin, manghina ka. Alam niyo, sabi sa Isaiah chapter 40, verse 31, ito po yung kalalagayan ng manampalataya na nasa loob ng presence of God, waiting for the blessings of God. Nasa presence siya ng Panginoon. At ang sabi sa Isaiah 40 verse 31, those who wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up their wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. No? Ganito ang buhay ng isang tao na laging nasa presence ng Diyos, naghihintay sa Panginoon. Siya ay mag-iiba yung lakas. He will renew his strength. No? At sa original na Hebrew, ang idea po ay ganito. Siyang umaasa, nagtitiwala, nananampalataya sa Panginoon, and always in the presence of God, ang Diyos ay makikipagpalit sa Kanya na ang kalagayan. Kukunin ng Diyos ang iyong kahinaan at ang kalakasan ng Diyos ibibigay sa iyo. The great exchange.
Yung kahinaan mo, aalisin ng Diyos at bibigyan ka ng Diyos ng kanyang kalakasan. Kailan? When we wait, wait, when we enter into the presence of God and wait for the blessings of God. Mga kapatid, malaki ang magagawa ng laging nasa presence ng Diyos sa panalangin. Prayer will bless our faith. Our faith will become strong kapag tayo laging nasa presence ng Diyos. Alam niyo po ba, the more we pray, the more na ang Diyos nagiging buhay, nagiging reality sa ating buhay pananampalataya. Kaya maraming Kristiyano hindi niya ma-experience ang presence ng Diyos, yung katotohanan, the reality of God's presence, kulang siya. Hindi niya ma-experience ang reality of God's presence. Why? Kasi bihira lang siyang manalangin. Pero yung tao na laging babad sa presence of God, magkakaroon siya ng makikilalang lubos niya ang Diyos. No? Makikilala niyang lubos ang Diyos. I think sa Hebrew ay yada. You will know God. Yada. Na ang ibig sabihin ay you will receive experiential knowledge from God. You will know Him not only by reading the Word of God, kundi you will know the Lord, our God, through experience. We will experience the presence of God during our prayer time. And the more we pray, ulitin ko, the more na magiging totoong-totoo sa iyo ang Diyos. No? Kaya yung iba na parang malamig na at parang ang Diyos ay hindi na buhay sa kanyang puso, sumasamba siya, pupunta ng church, Bible study, pero parang malamig na siya. Hindi na siya masyadong interesado sa salita ng Diyos. Hindi na siya interesado manalangin. Nanlamig na. Bakit? Kasi bihira na siya sa presence of God. So lack of God's presence or lack of prayer will weaken your faith. Okay? Alam nyo, eto, yung karanasan ni David, si David at kanyang mga sundalo galing sa siglag, galing sa digmaan. At iniwan muna nila, there were times na iniwan muna nila David at ang kanyang mga sundalo, yung kanyang mga pamilya, doon sa kanilang kuta, sa camp nila. Nagpunta sila sa Ziklag at lumaban sila at victorious sila. Pagdating nila doon sa bahay, sa kanilang camp, naku, wala yung kanilang mga pamilya. Mga asawa, mga anak, wala. Dinalang bihag ng mga kalaban sapagkat at that time na wala sila sinamantala na nadatnan ng mga kalaban, walang mga kalalakihan. Puro kababaihan at mga bata. At dinalang bihag nila, dinala sa bundok. Naku, iyakan yung mga sundalo David. At nagalit sila kay David. Si David na nirerespeto nila at minamahal bilang hari, bilang leader, ngayon, galit-galit na. Wala na yung asawa namin at mga anak namin, wala na. Who knows, baka patay na sila. At binalak nila na batuhin si David. At ang sinisisi nila si David, kung hindi mo kami sinama sa digmaan, hindi mapapahamak ang aming pamilya. At lungkot si David, feeling ni David, nag-iisa na siya sa buhay. Wala siyang kakampi, kundi ang Diyos. Kaya ang ginawa ni David, sabi po, ang sabi dito sa 1 Samuel chapter 30 verse 6, ito ang ginawa ni David, chapter 30 ng 1 Samuel verse 6. Also David, kasi galit na yung mga sundalo niya, pambihira. Leader nila, hari nila si David, ngayon, balak nilang batuhin, wala nang kakampi. Si David nagpakumbaba, tanggap niya na siya'y mapagalitan ng kanyang mga sundalo sapagkat alam niya na dahil sa kanya,
Sinama niya sa gera yung mga kalakihan at inaamin ni David na dapat siya sisihin. Kaya walang kakampi si David. Alam mo yung ginawa ni David? David strengthened himself in the Lord. Ito sabi sa verse 6. Also, David was in great distress because the people spoke of stoning him. For all the people were embittered, each one because of his sons and his daughters. But David felt strengthened in the Lord his God. Sabi sa NIV, but David found strength in the Lord his God. Nagpakalakas si David sa presensya ng Panginoon. Paano in-strengthen ni David ang kanyang sarili sa Panginoon? Wala na siyang kakampi, wala siyang makausap. Napapalit siya kayo, di kinausap niya ang Diyos. Every time nakausapin natin ang Diyos, every time we enter to the presence of God, we'll become strong, nadadagdagan ang ating pananampalataya. Because the presence of God brings faith in our hearts. So don't forget to pray. Alam nyo, masarap magbabad sa presence ng Diyos. Ang pagbabad sa presence ng Diyos, hindi lang yung salita na salita. No? Gusto ng Diyos, minsan-minsan naman tumahimik ka. At ramdamin mo, pakinggan mo ang tinig ng Diyos. Learn to keep quiet. And learn to discern the voice of the Spirit, the voice of God. Practice the presence of God. Practice listening to God's voice. At kapag ikay nasanay, napakadali na. Kasaan ka man nando, pag nagsalita ang Holy Spirit, dinig mo na kaagad. Dinig mo na kaagad. Ayun, lagi ko tinatestify sa church. No, ako'y naging guest speaker sa Infanta, Quezon. Umakit kami doon sa bundok ng Real, pauwi na kami, no? Tapos na yung ministering God's Word. Yung kasama namin, nagda-drive sa akin, umakit kami ng bundok, bumaba ang ulan, nagkaroon ng fog, sigsag yun, parang bituka yung karsada, ang kikipot pa, walang harang-harang yun. Nung bumaba ang fog, dire-diretso pa rin kami, pinapakiramdaman na lang namin. Sabi ng Holy Spirit sa akin, stop. Huminto muna kayo. Buti sensitive ako. Nung sinabi ng Holy Spirit ko, sabi ko, Brad, stop muna tayo. Kahit gabihin tayo, basta stop muna tayo. At kami huminto. Nung nawala na unti-unti ang fog, tiningnan ko yung daan, siguro 3 meters away from our car, bangin. Na kung kami dumiretso, that was several years ago. Noon pa, pinagkakapihan na kami. Noon pa, pinagkakapihan na kami. Hindi kami bubuhayin sa taas ng bangin. Sabi ko, ano ba naman itong bundok na ito, kurba, hindi man lang binigyan ng safety yung mga bumibiyahe rito. Yung mga, bilib ako sa mga jeepney driver. No holds bar. Kahit may pagkabisado na nila mga kurba. Kami hindi. Kung kami dumiretso, mahalaga yung sensitive ka sa tinig ng Diyos. At that will come into your life kapag lumago ka spiritually in the presence of God, practicing to hear the voice of the Spirit. So, prayer will strengthen our faith. Paano kung lack of prayer? Lack of prayer means it will weaken your faith. Manghihina ka sa pananampalataya, kapatid. Okay. Alam mo si King Jehoshaphat, another example si King Jehoshaphat. Hindi ko nabubuksan ang Bible. Sa 2 Chronicles chapter 20 verse 1 hanggang 4, nako, nagkampi-kampi. Ito si King Jehoshaphat ay King of Judah. There were times na nagkaroon ng kampi-kampi ang mga Amorites, hukbo ng Amorites at Moabites at mga taga-bundok ng Seir, naninira sa bundok ng Seir, nag-usap-usap na magkampi-kampi to invade Judah. I-invade ng Judah. At meron nagbalita kay King Jehoshaphat, mahal na hari,
invasion. Merong invasion na magaganap. 3 malalaking pangkat. Amorites, Moabites, and Seir. At tayo ay kukub-kubi na. Nataranta si King Jehoshaphat, nagkaroon siya ng takot. Na-imagine ko, nanginginig si King Jehoshaphat. At wala siya matatakbuhan. Ano magagawa ng army niya sa 3 malalaking army? Ano magagawa ng Judah? Hindi niya dininay ang problem. Alam niya. May information siya. Pero mas naniwala siya sa Diyos at lumapit siya sa Panginoon. At sabi sa 2 Chronicles chapter 20 verse 1 hanggang 4, no? Pinakas ni King Jehoshaphat ang kanyang sarili. Lumapit siya sa Panginoon through prayer. So, it is always prayer that will give us strength. No? Paano kung wala kang prayer? It will weaken your faith. Okay? Kaya, after na nalangin si King Jehoshaphat, eto na, tumugon ang Diyos through one of His prophet. Sa verse 14 hanggang 17, yung instruction ng Diyos lumabas sa bibig ng prophet of God, kinausap ng Diyos ang prophet of God at sinabi kay King Jehoshaphat. At ang ginawa ni King Jehoshaphat, sumunod siya sa instruction. Sa front line, hindi mga archers. Sa front line, hindi magagalit sa digmaan. Sa front line, mga worshipers, praisers, dancers, musicians. Habang paabante sila, haharapin nila yung 3 malaking hukbo. Habang paabante sila. Hindi dapat sila matakot, sabi ng Panginoon. Ang ginagawa nila habang umaabante sila sa labanan, they were worshiping the Lord. They were praying, praising God, thanking God, worshiping God. And that strengthened their faith, lalo na. At nung dumating na mga kalaban, imbis na sila i-invade, kumilos ang Diyos, the battles of the Lord, and victory is yours. Kinonfuse ng Diyos ang isipan ng mga Amorites, Moabites at Seir, nagkalituhan sa dami nila, na pagkamali ng bawat isa sila yung magkakalaban, nilito ng Diyos. At sila nagpatayan. Ubos ang kalaban ni King Jehoshaphat, winner ang Judah, winner si King Jehoshaphat because he strengthened himself in the Lord through prayer. See, mga kapatid. Next, what will strengthen our faith? Hindi na po natin, putulin mo natin dito, lagyan natin ng Part 2. Ano? Part 2. Dito na muna. Wala na po tayong oras. It's already 9:10. So, sa Friday po, ituloy natin. Meron pa po tayong natitirang 4. 6 ito eh. 4 pa. Kaya, paano ko itutuloy ito? Ang haba pa ito. So, sa Friday na lang. So, repasuhin natin. Ano ang makapagbibigay ng kahinaan sa ating pananampalataya? Number 1, lack of the Word of God. Number 2, lack of prayer. See, ganyan kasimple. Meron pang 4. Ano yung 4 na yun? Sa Friday natin talakayin, part 2. So, pray ng Panginoon at salamat sa Diyos. Salamat po sa inyong pag-attend. Mga double cards, mga suki, pagpalain tayo ng Panginoon. So mga kapatid, ang hiniling ko lang, please mag-thumbs up niyo ito. Kasi every time na nagta-thumbs tayo, nilalike natin ang post natin. Pag dumami ang mga likes, yan po ang laging uma-appear sa screen ng kahit hindi natin friends, ma-advertise ang post natin at marami makakapakinig na salita ng Diyos. Kapag maraming nagla-like, appear ng appear yan. Pero pag wala kang like, kahit post mo, alam ba, meron kang 1,000 na friends, akala mo ba yung post mo, mapapanood nila nung 1,000? Hindi. Iilan lang doon sa 1,000 makakapanood. Kaya nga nagpo-promote ang Meta, ang Facebook, di ba? Sinasabi nila, kung gusto mo na i-boost ang post mo, eto, magbabayad ka ng ganito. Bibilhin mo yung pag-boost nila. Ibig sabihin, your post will 800 people will see your post sa ganitong amount, may presyo. So thank you sa pag-like at
I-share natin itong video na ito sa iba para mas marami mag-like, marami makapanood. Itinataas po natin, hindi ang church, hindi ang pangalan ng church natin, hindi ang inyong likod, hindi ang sino man sa atin. Tinataas natin sa Bible study na online na ito ang Panginoong Hesukristo na siyang umibig at namatay para sa atin at muli nabuhay para tayo mabuhay kasama niya forever. So pagpalain po tayo ng Panginoon. Heavenly Father, maraming po salamat sa Word of God na aming po napakinggan sa gabi ito. Pagpalain mo bawat isa and those who are sick sa kanilang tahanan, in the name of Jesus, I declare healing. By the wounds of Jesus, you are healed right now. Miracle in Jesus' name. Panginoon, maraming po salamat sa salita ng Diyos na natanim sa puso ng bawat isa. Maging good ground ang puso ng bawat isa at kami lumago sa pananampalataya. Salamat po, Panginoon. The more faith we have, Lord, the more blessings na maire-release mo sa aming buhay. Maraming po salamat, gamitin mo ang bawat isa sa amin sa pag-share ng gospel through this video. And all glory and honor belongs to our Lord God the Savior, Jesus Christ. God bless you all, mga kapatid. Shalom. Sa Friday po ulit.